Pagbabago ng Speaker of the House, iniluklok ng mga mambabata sa ika-4 na pinakamataas na posisyon sa bansa si Isabela Congressman Faustino Bogie D. Yan ay matapos na magbitiw si House Speaker Martin Romualdez. Para bigyan ng mukha ang balita, live sa Batasang Pambansa, si Mobile Journal Arles de los Santos. Pops Arles, J, nahalal na nga ang ika-29 na lider ng Kamara at ayan nga, si Isabela 6th District Representative Bogie D. III, no? Matapos ang pag-resign ni House Speaker Martin Romualdez dito sa Kamara. Sa botong 253 votes at 28 abstain, ninuluklok na ng Kamara ang bagong House Speaker nito at ayan nga ang unopposed na si Isabela 6th District Representative Faustino Bogie D. III. Sa pagkabakante nga ng upuan ng speakership, itinulak ni Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo ang nominasyon kay D bilang bagong House Speaker. Sinigundahan ito ni Representative Tony Pet Albano kasama ang kanyang pamilya, agad na nanumpa si D at pinangunahan yan ni Representative Jati Benitez ng 3rd District ng Negros Occidental. Sa kanyang talumpati, agad na nagpasalamat si D sa mga kapwa mambabatas na nagtiwala sa kanya at sinabing hindi niya inaasahan ang pagkaluklok sa posisyon. Ipinangako niya naman ang transparency sa bawat kasama ng mga kamera at sa mamamayan kung saan ang bawat sentimo raw ay mailalaan sa tamang mga programa. Sa talumpati naman ng dating House Speaker na si Martin Romualdez, kinumpirma niya ang pagbibitiw para magkaroon nga ng malaya at patas na isasagawang investigasyon ang Independent Commission on Infrastructure. Ang desisyon niyan may basbas raw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at halos isang buwan na rin kinokonsidera ni Romualdez. Narito ang kanyang naging talumpati. Arles, ano ba ang pagkakakilanlan kay Congressman Bogie D? Sino ang kalyado niya? Pops J, si Isabela 6th District Representative Bogie D ay isang araw sa mga pinaka-experience na mambabatas dito sa Kamara, kung saan sa ating panayam kay Representative Albi Benitez, ito raw ay may karanasan bilang governor at vice governor. At may mga balita rin na ito ay kapartido nga sa Partido Federal ni House Majority Leader Sandro Marcos. Arles, anong sagot ni House Speaker D sa pagkakaluklok sa kanya ngayong araw? Pops J, lubos ang kanyang pasasalamat at sa napakalaking hamon nga na kanyang tinatanggap sa araw na ito ngayon ay katatapos lamang ng kanyang talumpati para tanggapin nga ang ang ika-4 sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa. Kung saan ngayon, 253 votes ang kanyang natanggap. Sabi niya na may agam-agaman daw at may takot, pero sinasabi niya na alam niya ang karanasan ng mga tao na nalulubog sa baha, lalo pa at isa sa mga flood-prone areas ang kanyang probinsya, ang Isabela. Arles, maraming nagsasabi na ang isa sa mga factor kung bakit siya ang napiling gawing House Speaker ay yung napakagandang working relationship niya sa ating Pangulo, si Pangulong Marcos. Gaano ka totoo ito at ano pa ba ang mga naging factor para siya ang gawing House Speaker? Sa ating pakikipanayam, Pops J, kanina, medyo mabilis nga lamang kay Representative Sandro Marcos. Sinabi niya na nagkaroon ng pagpupulong ang mga mambabatas at ilang mga party leaders para nga sa pagbabakante ng posisyon ng House Speakership. At naniniwala sila na sa paglutang ng pangalan nito ni Representative D bilang maugong na papalit nga na House Speaker, ay naniniwala sila sa kakayanan nito na pangunahan ang Kamara. At yung pagiging malapit niya kay Pangulong Marcos ay may katotohanan ba base dyan sa pagtatanong mo dyan sa Kamara? May mga ulat, Pops J, na magkaibigan itong si Representative at ngayon ay dating House Speaker Martin Romualdez at ito si Representative D. Kaya nga ang banat, kung makita nyo man sa social media post ni Davao 1st District Representative Paulo Duterte na si Representative Sandro Marcos lamang daw ang namili dito kay D para maging susunod na House Speaker. Arles, anong plano ngayon ni Congressman Martin Romualdez? Mabibigyan ba siya ng posisyon sa mga komite? Sa ating kumpirmasyon kanina, Pops J, at sa panayam na rin
ni Deputy Speaker Puno, sinabi na magpapatuloy ang pag-influence o ang presensya ni Representative Martin Romualdez dito sa Kamara. Pero syempre binigyan din niya ang pagbibigay daan nga sa investigasyon na isasagawa ng Independent Commission on Infrastructure. Sa kabila yan ng mga anomalya at mga alegasyon at akusasyon patungkol nga sa mga flood control projects na ngayon ay ginigisa ang Kamara. Arles, natanong ba siya tungkol sa kanilang seguridad? Kasi kumakalat sa social media, yung may mga nagpapahayag ng galit sa dating House Speaker. Paano ang kanyang seguridad? So far, Pops J, yung kanyang naging seguridad, kahit nga tayo, hindi natin siya mahanap. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam siya nitong mga nakaraang linggo na nagsimula ngang umugong itong pagpapalit ng liderato sa Kamara. Pero ngayon ay wala namang natatanggap pa na ulat na ganyan sa kanyang kaligtasan. Pero anuman daw ang mga tanong na ipinupukol sa kanya ay handa niya itong harapin. Gayon din na ang Kamara para sa pagpapatuloy ng kanilang trabaho para sa bayan. Arles, anong reaksyon ng mga mambabatas sa nangyaring pagpapalit ng House leadership dyan sa Batasang Pambansa? Anong kanilang reaksyon? Naging smooth ba yung transition? So far, Pops J, ay naging smooth ang transition nga dito sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam si Deputy Speaker Jefferson Conghon na nagsabi na kailangan na nga ng pagpapalit ng liderato at yun nga ay para daw manatiling stable ang Kamara at magtuloy-tuloy ang pagsisilbi nito sa bayan. Dahil ngayon, Pops J, ay budget season at talagang ang lahat ng mata ay nakatutok nga dito sa Kamara na pinaniniwalaang mayroong power of the purse. Bukod dyan, Pops J, ay nagkaroon din tayo ng panayam kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor kung saan kinumpirma niya ang kanyang pagsuporta dito kay Representative D na ngayon ay House Speaker na. Ito daw ay para muling itaguyod at buuin ang integridad at reputasyon ng Kamara. Arles, paano yung mga komite? Yung mga pagbabago sa mga komite, magkakaroon ba? Kanina sa kumpirmasyon, Pops J, kay Representative Albi Benitez, ang prioridad lamang sa pagpapalit ng Kamara ngayon sa liderato nito ay ang House Speakership lamang. Patuloy natin titignan kung magkakaroon din ng pagbabago sa mga Deputy Speaker at mga Chairman ng iba't ibang komite ng Kamara, pero sa ngayon ay hindi natin inaasahan yan. Aabangan natin yan sa mga susunod pang araw, lalo pa na ngayong Miyerkules, Pops J, ang huling sesyon ng Kamara bago ito mag-proceed sa plenary budget briefing nito. Arles, kanina sinubukan ni Cavite Congressman Kiko Barzaga na pumunta sa Speaker's office pero pinigilan siya. Ano daw ang dahilan dyan? Hindi malinaw, Pops J, kung ano ang naging dahilan dyan. Pero matatandaan natin na napakaingay ng pangalan nito ni Representative Kiko Barzaga na nagsabi nga kahit kahapon sa report natin na susubukin niyang kunin ang speakership kay Representative Martin Romualdez. Kahit kanina, mula umaga kasi, Pops J, ay nag-aabang na tayo sa labas ng opisina ng House Speaker kung saan nga inaabangan natin kung magkakaroon ba ng sagot at ibang mga paglilinaw at andon mismo si Representative Kiko Barzaga at nakikipag-usap naman siya sa mga kasama natin sa media, pero yun nga medyo nakita natin na ang kanyang behavior ay talagang medyo may kakulitan at kahit sa kanyang pagboto sa plenaryo kaninang abstain ay napuno ng palakpakan at hiyawan ang Kamara. Arles, curiously enough, si Congressman Marcoleta kanina ay nagtangkang magbigay ng kanyang talumpati at mukhang maraming sasabihin. Pero hindi siya pinayagan. May mga information ka ba kung ano ang gusto niyang sabihin? Pops J, kasi ang narinig natin mismo yun kung saan nagbanggit siya ng ibang mga pangalan na sinabi niya ay iboboto niya raw sana kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Kasama na nga dyan si Representative Albi Benitez, bukod pa dyan ay si Representative Toby Tiangco at syempre ito nga si Congress Miao na tinatawag na si Representative Kiko Barzaga. Pero binigyan din ng Deputy Speaker na namumuno at nagpe-preside ng nominasyon para sa susunod na House Speaker na kailangan namang makuha ang boto ng mambabatas para sa speakership at hindi muna tatanggap ng anumang mga pahayag o komento mula sa ibang mga kasamang mambabatas. Alright, maraming salamat Mobile Journal Arles de los Santos.